I hope that this message ay hindi po ma-misinterpret. Na ayoko po kasi na maisipin natin that this message is a condemnation message. O para bagang tayo ay pinatatamaan or what. Wala pong ganon. Kung hindi, alam ko po na tayong lahat ay pinalaya na ng Panginoon kanina pa. Amen. Pinalaya na po tayo ni Lord. So, ibig sabihin, malaya ka na. Ngayon, ang message na ito, this message will become warning. Warning na lang to. Ha? Magiging reminder, this message will become a reminder for us to become a good Christian and deeper relationship with God. Mas lalo pa tayong magkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. So, this message, ilagay mo na ngayon. Ayan. This message is the two kind of person inside the church. Ito po ay ang dalawang uri ng tao na nasa simbahan. Amen po ba? Ang title po nito ay ang pinanggalingan po ng message na ito ay walang iba kundi sa parable of wheat and tares. Sa Tagalog ay trigo at panirang damo. Weeds. Yun ang nasa Bible tares Okay, wheat and weeds. Ang ayaw ni Leia ng tares. Gusto niya yung weeds. Okay, so, wheat and, ayan, tuloy. Tares. Ano po? A great story that happened in every church. Sabi ko nga, this is the two kind of person inside the church. Ano po? Ang trigo at ang panirang damo. Ano po? So, can we all stand and let us pray? Ipinasasakop ko po sa iyo, Panginoon, ang oras na ito na ikaw ay mangusap sa aming kalagitnaan. Sa pamamagitan ng mensaheng ito ay pukawin mo ang puso ng bawat isa at ito'y maging aral at turo na kung saan lalo kaming lalalim, lalo po kaming magmamahal at lalo po kaming magiging committed sa iyo, Panginoon. Kung kami man, Panginoon, ay may kasalanan o nagkasala, meron ka namang nakahandang kapatawaran sa bawat isa sa amin na hihingi ng tawad sa iyo. Ito po, O Diyos, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. There are two kinds of plant. We considered plant in the field. Ano po? Ito po ay, kasi yung damo, plant din yun Ano po? Ito po ay ang trigo at ang panirang damo. Amen. So, basahin po natin. Ano po? Ang ating pong text ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 13, verse 24 up to 30. So, it says, here is another story Jesus told. So, ang nagsalita po ay si Jesus. Why Jesus teaching and use a parable to teach? Bakit si Jesus ay nagtuturo at ang ginagamit niyang panturo ay, parable? Because, kaya parable ang ginagamit ni Jesus kasi we cannot understand, if Jesus direct to the point. Kung ide-direct to the point ni Jesus ang kanyang teaching, because we are human, hindi natin talaga masyadong maintindihan. Kaya lalo na nung araw, those days that Jesus is on the earth,
siya hindi maintindihan because more of the people on his time is non-educated. Ano? Nung mga panahong yon, ang mga tao ay hindi nakapag-aral. They are non-educated. So that's why Jesus used a parable to easily understand what he can teach. Amen. So it says, here is another story Jesus told. Si Jesus daw ang nagsabi, the kingdom of heaven is like a farmer who planted a good seed in his field. So, ang kaharian ng Diyos, the kingdom of God, is like a farmer who planted a good seed in his field. Who is the farmer? Jesus. Ano? Jesus is the farmer who plant a seed. What is the seed? Yes. The seed is the word of God. So if Jesus is the farmer, he planted a seed to the ground. Who is the ground? Tayo. So it means, if we are the ground, or if you are the ground, it depends the kind of seed planted to you. Kahit anong itanim, isabog sa'yo, sisibol at lalago. Whether it is a wheat or a tares. Amen. So it means, kung ang magsasaka ay si Jesus at ang binhi ay ang salita ng Diyos at ang lupa ay ikaw, ibig sabihin, lahat ng itatanim ng magsasakang si Jesus sa'yo ay dapat tutubo. Amen. Amen po ba? Okay, let's continue. Sabi diyan, the kingdom of heaven is like a farmer who planted good seed in his field. Amen. Yan. Nagtatanim. Ano po? Ano kayang tinatanim? Mais daw. Baka mag-away-away pa tayo kung ano tinatanim. Basta seed. Ano? So, Jesus is planted a seed to us. At sabi po sa verse 25, but that night, as the workers slept, his enemy came and planted weeds among the wheat, then slept away. Ano? Nung gabi, merong sumalisi. Ano? Sabi diyan the enemy. Who is the enemy? Satan, the devil. The enemy also planted a seed, but it's not a good seed, it's a weeds. Ano? Itinanim niya saan? Sa gitna ng mga salita ng Diyos. So it means, we consider that this is a church full of the Word of God, but there is something enemy planted also a weeds inside the church. Naintindihan po natin? Naintindihan natin? Ano? Kaya ang church, kaya maraming churches, praise God, hindi tayo ganon, nag-aaway-away because there is a seed, a weeds, even inside the church. So, what happened? Yan, he is the one
who planted the weeds. No? Yan. So, when the crop began to grow and produce grain, the weeds also grow. No? Naintindihan po natin? Nung lumago yung mga salita ng Diyos sa atin o sa mga tao, pati yung weeds lumalago din. Kaya maraming Kristiyano, they are struggling for many things. Even though they do not want to do this, they do not want to do that, but they can do this and they can do that. Why? Because both of them are grow together. Ano? Bakit ikaw ay, kahit ikay Kristiyano na, bakit ikay nagmumura pa rin? Kahit ikay Kristiyano na, bakit ikay naglalasing pa rin? Kahit ikay Kristiyano na, bakit ikaw ay matampuhin pa rin? Bakit ikay Kristiyano na, bakit ikaw ay magagalitin pa rin? Bakit? Pero pagdating mo sa church, ikaw naman ay blessed na blessed. Anointed ka. Pag nagpakanta ka dito, talagang ang lahat ay lumuluha. Talagang ang lahat ay nagtatasa ka. Anointed ka. Pero paglabas mo, may mga something sa'yo na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Why? Because there is a weeds even inside the church. Kaya nga, walang church na perfect. Kaya nga sabi ko nga, meron ngang ministry of criticism sa church. Ano? Hindi po ba? Naiintindihan na po ba natin? Unti-unti. Nakaka-relate po ba tayo? Ano? So, why? Kasi nga, meron doong lumalago din na panirang damo. Ngayon, sabi diyan, but while the men slept, an enemy came and saw tares among the wheat. Hindi mo mapapansin ang wheat at ang weeds because they are look alike. Ano? Parehas ang kanilang itsura. Parehas silang nagpe-pray, parehas silang nagbabasa, parehas silang umati ng Bible study, parehas silang nagmi-ministry, parehas sila sa lahat ng bagay, pero ang hindi parehas sa kanila, yung relationship nila kay Lord. Ano? So now, in this message, we will unmask. Kasi kaya nga sinabi ni Jesus you hypocrites. Diba? Yung mga Pharisees. Ano po? So, but I do believe, kagaya nga nasabi ko kanina, this is only a reminder or awareness for us that para hindi tayo maging weeds. Because sometimes, the Christian, even though they do not know, or, hindi nila alam, they do not know that they become weeds sometimes. Ano? Paano ka magiging weeds? You can hurt one of your brothers and sister and you do not know how to ask forgiveness. No reconciliation. Ano? Or, sometimes, you are the one who always complaining. That's the sign of weeds. Oh yes, you are faithful, giving tithes and offerings. You are faithful, you are very early in Sunday, you are very early in every gathering. But, even though, ikaw pala naman ay hindi tama ang relasyon sa Panginoon. Parehas ang itsura nyo, parehas kayong Christian, pero pagdating sa iyong relationship kay Lord, yung isa ay wheat, yung isa ay weeds. Amen?
Hallelujah. The farmer workers went to him and said, Sir, the field where you planted that good seed is full of weeds. Where did they came from? Yan. Sabi nung, ito, nagre-represent na to yung mga workers, yan yung mga leaders sa church, yung mga pastor, no? Nananalangin niya kay Lord. Lord, bakit ganun na nangyari sa church ko? Bakit na-divide ang church na pinagkatiwala mo sa akin? Bakit, Lord, ang mga tao sa church ay nag-iinggitan? Bakit, Lord, ang mga tao sa church ay nag-aaway-away? Ha? Yun ang sabi, oh. Sabi niyan, the farmer's workers went to him and said, Sir, the field where you planted that good seed is full of weeds. Where did they came from? Saan ang galing yun? Saan ba nang galing? Sa devil. So that's why I always said that if the church doesn't have a strong prayer, the weeds coming. Intindihan natin? Kaya nga tayo ay dapat ito kagaya nito. Nananalangin tayo all night. We spend a lot of time to pray. The weeds cannot enter here. Amen? Why? Because we cultivate our soil, tayo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya, huwag nating hayaan na merong mga weeds na mapatanim sa ating church. Amen po ba? Why? Bakit po tayo ay ganito na lamang ang ating pagpapakita ng pag-ibig? We are not perfect yet. Lahat tayo hindi perfecto. Walang perfect po sa atin. Kahit pa sabihin mong perfecto ang pangalan mo, palpa ka pa rin. Sure yan. Pero, ang ating pinangahawakan lagi ay ang pag-ibig ni Jesus. The love of the Lord Jesus Christ. That you can share your love. Diba? Sabi nga, dahil ikaw ay ang pag-ibig ni Kristo'y nasa iyo, i-share mo yung pag-ibig. Amen po ba? So, but sadly, na meron talagang mga sa church, hindi ko sasabi, na meron talagang mga weeds. So, ang sabi, an enemy has done this. The farmer explained. In-explain ni Jesus, should we pull out the weeds? They asked. Sabi nung worker, pwede bang bunutin na namin yung mga yung mga weeds? Bunutin na namin. No? Hindi mo pwedeng bunutin. Bakit, Pastor, bakit ba yung mga, alam nyo, kasi ako medyo nanggaling sa ganyang church, maraming criticism. Pag minsan nga, nananalangin ako noon, Lord, ba't hindi ba umalis tong mga to dito? Hindi ba? Ay, akalaan nyo naman, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Ako noon ay nag-worship leader na. Sasabihin sa akin na ikay bumaba dyan sa manalangin ka. Pwede ba? Manalangin ka muna. Ang sama ng boses mo. Sa akin gano'n. Mga weeds yun. Di po ba? Mga weeds yun. So, sabi nung pwede bang, sir, pwede bang pwede bang bunutin namin? Lord, pwede bang palayasin na lang namin yung mga weeds sa church? Hindi pwede eh. Bakit? Kasi pag pinalayas mo yon o pag binunot mo yung mga weeds, baka madamay yung mga wheat, yung mga good seed, yung mga good plants. Why? Because the identity of this is almost the same.
parang pareho. Pag minsan nga, mas kung titingnan mo, mas banal pa sa'yo. Ano? Pero, relationship pa rin kay Lord ang dapat mangibabaw. Amen. So, should we pull out the weeds, they ask? Ha? Sabing gano'n, ano? Pwede bang bunutin namin? So, tingnan natin Ephesians 6:12. Ang sabi doon, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and agent evil spirit in the heavenly places. So, hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Kaya kung may nakikita ka man, if you see anyone na akala mo tingin mo'y weeds, o kaya ay complainer, walang ginawa ko, hindi, magreklamo, sabi ng God, huwag mong bubunutin. Baka bunutin nyo dyan sa upuan, tapon nyo sa labas. Huwag ganun, ano? Kung hindi, we are not fighting against flesh and blood. So, the weeds have a chance to change. Amen? By means of prayer. That's why we need to be strong in our prayer gathering. Amen po ba? Kailangan natin magpakalakas sa ating pananalangin upang ang mga weeds na yan ay hindi makapasok sa iglesyang ito. Amen po. So ano pa sabi? Because sabi sa John 10:10, sapagkat yung mga weeds na yan, ito ang kanilang goal. The thief purpose is to steal and kill and to destroy. But Jesus, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Ang purpose ng kaaway, pag nakikita ng kaaway na ikaw ay lumalago, pag nakikita ng kaaway na ikaw ay nauuhaw, ikaw ay gusto mo ay lumapit sa Diyos, ang purpose niya ay patayin yung desire mo na yon. Kaya gagamit siya ng mga bagay para mamatay yung iyong desire at nakawin niya yung iyong pag-ibig sa Diyos at sirain niya yung relasyon mo sa Diyos. Kadalasan, gagamit yan ng mahal mo sa buhay para masira ang iyong relasyon sa Diyos. Ano? Hindi yan gagamit ng ibang tao. Hindi yan gagamit ng taga-ibang lugar. Gagamit yan kung sino yung pinakamalapit sa iyo. Yun pa ang gagamitin yan para madistract ka, para masira ang relationship mo sapagkat yan ang goal ng kaaway. Yan ang goal ng mga weeds. Amen? Pag minsan seatmate mo pa sa church. Di ba? Kaya dapat sa church, iba-iba ang seatmate mo. Ha? Don't stick to one seatmate. Every Sunday, change your seatmate. Because sometimes, your seatmate is the one who used by the devil to destroy and kill and steal your relationship to the Lord Jesus Christ. Ha? But kaya lang ganito ang mga tao. They want to have a ano nga tawag dun sa titulo? Title in the chair. That anybody cannot sit that chair because that's my chair. Ano? Ano? Territorial Christian. Ha? Do you recognize that? That you always want to sit on that side. Ha? Don't be a territorial Christian. Because God is a God of love and God wants to have a fellowship to one another. No? So it means every Sunday, don't sit in one seat and your seatmate. Change your seatmate every Sunday.
Ano? Mag-asawa na nga kayo, magkatabi na kayo sa gabi, sa church ba naman magkatabi pa rin kayo? Di ba? Maghiwalay naman kayo. Amen? O kaya naman, magkatabi kayo sa church, sa gabi magkahiwalay naman kayo. It makes sense? Maybe inside the church, you look like so sweet, but in your house, you're so bitter. Ano? Ha? Sour. Sour daw. Asawar. Ano? So, hindi natin pwedeng pagtaguan ang Diyos. Nakala natin in order to see the people that you are so sweet and so loving to one another. Tapos pagdating sa bahay, hiwalay naman kayo. Yan ang plato mo, itong plato ko. Ano? Why? Because the purpose of the enemy, lagi niyo ilalagay ito sa isip niyo, the purpose of the enemy is to kill and steal and to destroy. He want to kill your love to God. He want to steal your relationship and he want to destroy your passion and commitment to the Lord. No? And we are not fighting against flesh and blood. Kaya hindi mo kaaway yung tao. Ang kaaway mo ay yung devil. So that's why you need to pray for your enemy. Ang sabi ng Jesus, ang sabi ng Bible, He is your protector. He is your shield. Amen. So in the verse 29, no, he replied, you uproot the wheat if you do. Ano? Huwag. Ang sabi niya, huwag. Ano? Sabi niya, should we pull out the weeds? They asked. Ang sabi, no. Huwag daw. He replied, you uproot the wheat if you do. Kasi, baka pagka binunot mo yung mga weeds, kasi alam nyo, si Jesus, He always give an opportunity to everybody. He also give a chance to everybody. Ano? Lagi siyang nagbibigay ng chance to change. Na baka itong mga taong ito ay magbabago pa. Ano po? Kaya, mga kapatid, hindi natin pwedeng i-judge. Ano ba nakakalungkot, Inside the church, we need to have a transparency. Especially to the leaders, especially to the pastors. Amen? If there's something issue, you don't need to hide, especially to the senior pastor. Why? Because the senior pastor is the one who appointed by God to lead the church. Hindi ko po ito sinasabi dahil ako senior pastor. Pero, whether you like it or not, sa akin kayo binigay ni Lord. Wala na akong magagawa. Di ba? Ay, ako'y papipiliin lang eh. Ay, ako piliin mga yan. Pipili ako. Ay, mababait lang ang pipiliin ko. Sa bagay, lahat naman kayo mabait. Yan. Amen? Pero, the Bible said, open rebuke is better than secret love. If you hide something to avoid the people to hurt, that is secret love and that is the enemy of rebuking. Amen? Bakit? Kasi
Sa church, hindi tayo nakikipaglaban sa tao. So, pag ibinigay mo sa leader, pag ibinigay mo sa pastor, ang gagawin ng pastor, magpe-pray ang pastor, ipagpe-pray yan ng pastor para maging maayos ang buong church. Hindi po ba? Kaya nga ang babait nyo eh. Diba? Lord, pabaitin mo nga po yung mga taong yun. So, diba? Kaya, napakahalaga ang transparency. Parang iisa yung lahat nakaintindi eh. Paano ko ba tatagalogin yun? Mahalaga ang ayun, kita. Kita lahat. Kita lahat. Ano? Naintindihan po ba natin? Kaya sabi mo sa katabi mo, walang lihiman. No? Kasi, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya lang ang masama, pag ang lihim ay tumagal, nangangamoy. Naniniwala kayo doon? Kaya para hindi mangamoy, ilabas. Ano? Amen po ba? Amen. So, ang sabi dyan, no, be replied. Kasi pagka binunot mo, baka ito ay makaramay yung mga totoong binhi. Kaya hindi dapat bunutin. Ngayon, alam niyo po, ayan, because Jesus always gave a second chance, a third chance, a fourth chance, a fifth chance. Until you live, God is always giving you a chance. Hindi siya kagaya ng tao, isa ka na lang isa ka na lang. No? Isa ka na lang. Hanggang isa ka na lang. Hindi ka na po pwedeng Hindi, si Lord, hanggat buhay ka, meron kang chance. Amen. Amen po ba? So, ayan, kagaya niya, yung isa, aabutin ka pa rin ni Lord. Halika, anak. Huwag kang malunod dyan. Sasagipin kita. Amen. So, Matthew chapter 13, verse 30. Ang bilis natin, Tapos na agad, Let both grow together until the harvest. Then, I will tell the harvester to sort out the weeds, tie them into bundles, and burn them, and to put the wheat in the barn. So it means, dito yung sinasabi na, Lord, Lord, I do miracles, I do prophesy, I do everything. Pero sasabihin ni Lord, I never knew you, depart on me. From me. Di ba? So, it means, malalaman mo, you identify the wheat and the weeds by their fruits. The weed and the wheat ay hindi nababase sa tagal mong Kristiyano. Kasi maraming mga mananampalataya, akala nila kung matagal na sila nakakilala sa Panginoon, sila na yung tama. Kasi experience ko, ganito, experience ko, ganito. Hindi po ganon. Ang relationship natin kay Lord ay hindi patagalan. Kasi maraming mga Kristiyano kung kilala, kung sino pa yung matatagal, sila pa yung baby. Sila pa yung baby. 20 taon ng Kristiyano, baby pa rin. Pag nasabihan mo ng kaunti, magtatampo. Pag na-correct ng pastor,
magtatampo. Eh, baby lang yung nagtatampo. Pag ikay mature na Kristiyano, pag ikay na-correct ng pastor, praise God, pastor! Kinorek mo ako. Ganon. Hindi po ba? Kasi bakit? Itinalaga ng Diyos yung pastor na yan para ikaw ay tingnan. Para ikaw ay alagaan. Walang nag-aalaga kahit ng halaman na hindi nagpo-prone. If you want to grow your plant and if you want your plant bear fruits, you need to prune it. Ha? And pruning is hurts. Ano? Diba? Masakit yun. Pero puputulan ka ng pride. Tik. Ano pang puputulin sa'yo? Yung pagiging matampuhin mo. Tik. Hindi ba? Alam niyo ako, nabe-bless ako doon sa isang kapatid natin, no? Nung una, sabi niya, yan po ang kahinaan ko. Yung may sasabihin sa akin. Pero ngayon, kahit ano sabihin mo, okay lang eh. Bakit? Napro na eh. Hindi ba? Pero pagka ang isang Kristiyano, 20 taong ka ng Kristiyano, tapos hindi ka lang naabutan ng plato, ayaw na, hindi na kumakain yung pagkalinggo. Nako, masyado yung mga yan. May favoritism ang mga yan. Lagi na lang si Brother Jill ang binibigyan ng plato. Ay naku po! Ay kahit 100 taon ka pa. Ha? E di pag hindi ka binigyan ng plato, hindi kumuha ka ng iyong plato. Bakit ba? Diba? Oh. Kaya mga kapatid, don't become weeds. Weeds yun. Ano? Ang trigo, ang weeds po, ganito. Ito, thank you Lord, binigay mo sa akin to. Ang weeds, makikilala mo at ang wheat by their fruits. Ano? Parehas din ang itsura ng ano. Nawala yung aking ano eh. Yung aking larawan. Yan. Parehas po ang itsura. Pero ito ang truth. The wheat, when the wheat bear fruit, it become bigger and bigger and bigger. The seeds. So, that's why it's become heavy and heavy and heavy. The seeds. The tendency of the wheat, if the seeds become heavy, the tendency of the wheat go down to the ground. Yuko, bow down to the ground. Yan ang wheat. But the weeds doesn't have a seed inside. Hindi lumalaki. So, ano mangyayari sa weeds? Tatayo. So, ganyan mo makikita ang Kristiyanong lumalago, habang siya'y pinagpapala at lumalago, yumuyuko siya. Habang ang weeds ay lumalago at namumunga, nagmamataas siya. Ako ang pinakamagaling kumanta dito, kaya dapat ako ang song leader's anniversary. No? Ako, walang iba. Ako ang praise, ako ang worship, sapagkat pag ako nagpakanta, umiiyak ang mga tao. Weeds yun. Pero kung ikaw ay wheat, sige, God willing, kung talaga pong walang ibang tatayo, eh di, sige po, gagawin ko po ito para sa Panginoon. Ganon. Ano? Kaya na mga kapatid, napakahalaga na sa church, ma-identify mo kung sino ang weeds, kung sino ang wheat. Yung mga nagpapakumbaba. Kasi habang ikay pinagpapala ng Diyos, dapat lalo kang nagpapakumbaba. No? Hindi ka tumitingala. Sapagkat the Bible said, God bless the humble. At ano?
Pagpapalain niya, kanyang itinataas ang nagpapakumbaba at kanyang ibinababa ang nagmamataas. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi, sikuhin mo yung katabi mong inaantok na. Sabihin mo, oy, humble-humble din, ha? Amen po ba? Amen? Hindi ko mo magaling kang tumugtog, magaling kang kumanta, magaling ka sa mga maraming bagay, dapat nagmamalaki, ay ako, nagluto niyan. Ako. No, ako bumili niyang, TNT chicken. Na? Ako ang nagluto ng syotanghon. Hindi dapat ganoon. Dapat, habang ikay pinararangalan, pinupuri, lalo kang bumababa. Sapagkat yon ang character of God. Amen? Ano pa? Ano pa sabi? Verse 30, anong sabi? Let both grow. Si Lord, babantayan niya. Ang paglaki ng bawat isa. At babantayan niya kung kailan ito mamumunga. At ma-identify niya kung sino talaga ang sa kanya at sino ang hindi sa kanya. Ang nakakalungkot, ito. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Ano? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliban na lamang sa mga taong gumagawa ng kalooban ng Diyos. Mga kapatid, hindi ko na kailangang isa-isahin kung anong kalooban ng Diyos. Ano? Pagsisinungaling lang, hindi ka na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi pagpapasakop, hindi ka na makakarating kahit sa pintuan ng langit. Why? Kasi lahat ng yan nasa salita ng Diyos. Di po ba? Kaya nga sabi doon, the pastors or the leaders of the church need to submit the Lord. And the leaders of the church need to submit the pastors. Hindi ko ito sinasabi dahil ako ang pastor. But because even me, I submit to the leaders. Di po ba? Tanungin niyo po yung mga leaders natin, yung mga minister heads natin. Sila ba'y pinakikialaman ko? Si Brother Jill ba'y, oy Brother Jill, ito ang mga ipapakanta nyo ha. Hindi pwede ang mga naiisip nyo, ito ang ipapakanta nyo. Hindi ako nakikialam ng ganun. Tanong niyo sa kanila. Oh, Sister Liza, ito mga ipananalangin ha. Hindi pwede panalangin niya. Ito pa. Gaganon ba ako? Ni minsan ba sa inyo, ako ba'y nang ganon? Nagmando ba ako? No. Because I submit to your ministry. Because God is the one who put you on that ministry. Ginamit lang ako ng Diyos para i-appoint ka. Pero sinabi ng Diyos sa akin, siya ang i-appoint mo dun. Oh, nung napalagay ka dun, nagsasubmit ako sa'yo, pero pag dumating sa time, with ka, at naging wits ka, saka ako makikialam. Doon ko gagamitin ang authority ko bilang senior pastor mo. Pagsala na. Pagka ang ipinakakanta mo na dito yung mga Lady Gaga, abate ka muna. Ha? Di ba? Teka muna, Brother Jill, parang sala na yata yan. No? O kaya Michael Jackson. Ano? Doon ako magi-interfere. But kung ikaw ay faithful sa ministry mo, ano? Halimbawa, Sister Leia, nagtuturo ng mga bata, tapos nakikita ko doon, ang tinuturo niya, yung mga rainbow na. Abati ka muna. Alam niyo yung rainbow?
Oh. Ay, di ba, itinuturo yan sa, di ba, itinuturo yan sa school ngayon? Yung mga, biruin mo, how many genders, how many genders? No, 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 these kids knows. How many genders are teaching you in the school? Ha? Oh. Ay, ang gender lang na ginawa ni Jesus ay dalawa, babae at lalaki. Oh. Kahit pahubuan mo yung mga yan, wala namang iba. Dalawa lang din. Di ba? Di ba? Oh. Naintindihan nyo ba? Di ba? Halimbawa, sabihin ko, ito si Dar, lalaki. Oh, ito si Mavic, babae. Hubuan nyo yan. Magkaiba yan. Kumuha pa kayo ng iba. Kahit pa anong sinasabing gender nila, kahit pa si transgender, babae, yun ay babae at lalaki pa rin yun. Tapos, yun ang ituturo. Nakita ko si Sister Leia, may book na gano'n na rainbow. Aba, teka muna. Mag-i-interfere na ako dyan. Ano? Pero until that you are, submit to the Word of God, I respect you, even though I'm your senior pastor, but I respect you as a leader of your ministry. Ano po? Naintindihan po natin? Amen? So that's why we need to submit to our leader. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Kahit po ako, pag may napapansin kayo sa akin o meron akong ginagawang mali o may tinuturo na akong mali, ang lahat ng inyong offering sa bulsa ko ilagay. Ba, hindi na pwede yun. Ano? Hindi po ba? Ako po, pag kinausap ako ng Lord, ako'y napakahina ako. Tuwan-tuwa po ako, mga kapatid. Sapagkat marami nagbigay ng pera sa akin nung pastor's appreciation. Salamat sa mga nagbigay. Sabi ko, Lord, salamat sa mga kapatirang ginamit mo upang ako'y magkapera. Kasi minsan lang mangyari ito eh. Kasi minsan lang mangyaring magkapera yung bulsa ko, no? Haba ako'y nagpe-pray, kinausap ako ni Lord. Sabi ni Lord, anak, baka naman pwedeng makabalato dyan sa, dyan sa binigay sa'yo. Sabi sa akin ni Lord, no? Sabi ko Lord, matatanggihan ba naman kita? No? Kaya po may bago tayong bass guitar ngayon, no? Ayun, no? Kaya ang ganda ng tugtog kanina ni Orla. Hindi ba? Naririnig nyo na, no? Dati hindi nyo marinig, Ngayon naririnig nyo na. Bakit? Hindi ko po ito sinasabi pa ako'y magmalaki. Kasi sabi ni Lord yung mga perang na binigay niyo sa akin, binili ko ng bass guitar. Praise the Lord. Hindi po ba? So, ibig sabihin, marunong kang rumispeto. Ang leader natin lahat ay si Jesus. Ang Holy Spirit. Ano? Kaya pag sabi nila, yes, Lord. Kakanta-kanta pa tayo dito. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Mabigay ka ng tithes. Pwede bang ganon? Tinuro ko na nga yung tithes nga yun ang asusi Hindi ba? If you want to open the windows of heaven, you need a key. And the key to open the windows of heaven is tithes. And if you want to open the floodgates of heaven, give more than your tithes. Kaso yung susi sa washroom ang dala-dala. No? Pag mag-offering na, nakaw. Hoy, ang bilis. Ay, naunahan ng isa. Hoy, dalaan mo, kakanta na. Kakanta na. Alam niyo, tanong niyo kay Brother Orlando doon sa ordination ni Pastor Dave. Wala akong sinino doon. Anong puti-puti yan? Wala akong sinino doon. We are living in the generation of high-tech. I know you don't have money in your pocket, sabi ko. But you have money on your cellphone. Up your cellphone. No, taas na sila. Plus the interact. Di ba? Di ba? Ay bakit? Ay yung ba'y tinuturo ko sa akin? Hindi naman sa akin ibibigay yun Para sa gawain ng Panginoon yun.
good seed yun. Ha? At yung mga tataniman noon, ayun na yung mga nagtuturo ng mga pastor, binebless na ng mga pastor. Ano yun? Ang matabang lupa yun, yung pagtataniman mo. Kaya mga kapatid, may isang kapatid tayo na nagsabi sa akin, Pastor, pwede po ba tayo maghanap ng isang pastor na mahirap? Ay, hindi ko pwedeng sabihin ako mahirap dahil sala. No, kasi nagtuturo ako ng tayo pinasagana ni Lord. Tapos sasabihin ko, ba't naghahanap ka pa? Dito naman ako. No, hindi. Kasi nakalampas na tayo dun eh. No? Nakalampas na tayo dun. Yung pastor niyong dating namimili ng iba-ibang isda, biya, pauto, ano pa ba yung mga ayungin, kung ano-ano, nakatumpok. Kasi 10 lang yung tumpok eh, yun lang bibilhin ko. Sabihin ko kay Lesa, may puno ng kalamyas dun sa bahay ng ate ko. Lagyan mo ng kalamyas at saka luya. Yun na yung aming ulam. Ano? Kaya siguro si Dave hindi lumaki eh. Kasi yun yung mga panahon na siyang bata eh, no? Ay si Sayo nun, ay ano pa kami eh. Medyo, sagana pa eh, no? Kaya hindi Pero praise God, mga kapatid, no? Naintindihan po natin, ha? I pray and I rebuke, ha? That inside, in our church, walang weeds na lalabas. Amen? At nakikita ko naman, wala namang weeds na lalabas. Kasi pag nakita kong weeds, gugupitin ko agad. Hindi mo ba? Naintindihan po natin. This is the 2 kinds of person inside the church. Kristiyano sa puso, Kristiyano sa nguso. Ano yung Kristiyano sa nguso? They claiming that they are Christian, but they are not Christian. Why? Because outside the church, they do a worldly things. Ang ginagawa pa rin nila ay makamundong gawain. Ano po? Pagka ikaw ay Kristiyano, may tatak ka ng banal na Espiritu ng Diyos. May tatak. Ha? Kagaya namin noon, nung ako'y nasa prat pa, nung ako'y maging taugama, whether you like it or not, tatatakan ka. Pero praise God, alam nyo ba, yan pinanalangin ko. May tatak ako dati, dito, yung ano ba yun? Hindi, 50 agila. Yun yung pinagbaga, tapos nilagay dito, di may ako noon, may tatak ako noon. Pero nung ako'y maging Kristiyano na at ako'y pinanalangin ko yun, Lord, itong bagay na ito ay hindi katanggap-tanggap sa iyo. Kaya Panginoon, alisin mo po ito. Ngayon, kung pwede ko lang ipakita sa inyo, ayoko ipakita sa inyo yung tiyang ko eh. Kung pwede ko ipakita sa inyo, wala kayo. Ayun, may aabangan pa, no? Hindi ako, magti-t-shirt ako. Wala. Imaginein mo ha, yung mga, kahit po yung mga kabrad ko, nakita nila na, bakit wala yung, yung tatako, Wala. Kasi bakit? Hiniling ko sa Panginoon na walang maging marka sa akin yung nakaraang kong yun. Wala. Nawala talaga. Nawala talaga. Wala talaga yung peklat doon. Wala. Huwag lang binti ko, tingnan nyo, marami akong peklat sa binti. Pero dito, nawala talaga. Bakit? Kasi nga po, hiniling ko kay Lord. Kaya yun ang panalangin ko, na sa church natin, walang tutubong weeds. At walang makakasalising, walang makakasalising magtatanim. Walang makakasalising magtatanim. Kaya po tayo, maingat tayo dito eh. 'Di ba meron dati ditong, hindi lahat ng pumapasok sa church, ay, alam niyo po, ako po, pag may pumasok sa church, Lord, nagpe-pray ako. Kasi,
pinagkalooban din ako ng Panginoon ng discernment eh. Kaya yung mga pumasok dito dati, mga teenager, di ba, pinapasok, tinyo ko ini-entertain ko yun. Hindi ko ini-entertain nyo kasi hindi ayos ang ano eh. Kaya, nung pagpasok nila dito, sabi ng Lord sa akin, lumabas ka. Lumabas ako. Kung ano-ano sinasabi nila tungkol doon, tapos nung makita ko, doon din naman sila napasok. Eh di, ano sinasabi ng mga yun tungkol dito? Diba? So, hindi. Kaya mga kapatid, no, kailangan magkaroon tayo ng ihingin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng discernment in the Spirit. Ano po? Na nadidiscern mo yung tao kung ito ba ay baka ito yung maghahasik ng kadiliman dito. Hindi po ba? Naalala ko yung kwento na Ate Medi, dati wala pa ako dito noon, meron daw, apostol, yung nagpunta sa church niyo, apostol. Apostol nga ang pangalan. Tapos ang ginawa, pinag-away-away yung mga members sa church. Oh. Eh tayo dito, mahalan tayo dito, tapos pag-aaway-awayin mo. Hindi po ba? Bubunutin ka namin, tatapon ka namin sa labas. Hindi po ba? Oh, yes! Sometimes we have a argue, sometimes we have a discussion, pero hindi ito aabot sa tayo mag-aaway-away. Hindi po ba? Kasi kahit magkakapatid, nagkakaroon din ng discussion yan, pero hindi tayo dapat mag-away-away. Bakit? Kasi tayo ay iisang pamilya. Mahal tayo ni Lord. Siya ang ating tatay. Amen po ba? Kung may makita ka man na kahinaan ko, of course may kahinaan ako. Ikaw din, may kahinaan ka din. May kahinaan ka din. Pero tanggapin na lang natin yung mga kahinaan natin. Iisa lang naman ang pinaka-common na kahinaan dito eh. Malakas kumain eh. No, babae at lalaki eh. Oh, nakatingin na naman sa akin yung nasa itaas oh. Babae at lalaki, yun lang kahinaan. No. Kaya yung iba nauubusan. Ano po mga kapatid, sa totoo lang, may aaminin po ako sa inyo. May aaminin po ako sa inyo. Yung po mga kabataan natin nagre-reklamo. Kasi sila na nga naguhugas. Sila pang nauubusan ng pagkain. Hindi daw sila nagre-reklamo, nagko-complain lang. Kasi yung isa daw sabi, gutom pa nga ako. Ako rin nga, gutom pa rin eh. Hindi nagre-reklamo, nagko-complain lang. Yeah. Kaya ano ba sabi ko sa inyo mga kapatid? Di ba may preaching ako sinabi, pag ikay nauna, pag ikay nauna, balalay laang. Lalo na't nakita mo, nadadalawa ang ulam. Mga kapatid, alam nyo, kahit yung pagdadala ng ulam, ibe-bless ka ni Lord eh. Sa panukat na iyong susukatin, ay doon ka susukatin. Hindi ba? Ay, kung ang dala mong ulam ay para sa inyo lamang, huwag mo nang dalhin. Hindi mo ba? Hindi ako nananakit pero word of God yun eh. Sa lahat ng bagay, sa panukat na iyong susukatin, ay doon ka susukatin. Ay biro mo, ang pamilya mo, tingnan mo kung gano'ng kalalakas kumain ng mga yan. Kaya pagdating sa mga bunso, wala nang makain. Hindi ba? Kasi nauna na yung mga panganay. Pero praise God. Mga kapatid, two kinds of person, maging one kind of person na lamang. Wheat seed na lang ang itanim natin sa ating mga puso. Tanggalin na natin yung mga hinanakit, tampo, inggit, pride. Alisin natin yun, mga ashes yun eh. Hindi mo ba? Yun ay mga abo. Tanggalin mo ang abo. Alam niyo po, totoo yun, Kasi ako po'y lumaki na ang aming gatong ay kahoy. Sasabihin ng nanay ko, halimbawa, nagluto siya ng umaga, magluluto ng tanghali. Sabihin, hipan mo yung abo. At baka may baga pa. So, hipan mo yung abo. Pag nawala na yung abo,
Tapos meron pa siyang kahit 3 pieces lang na baga, no? Lagyan mo yun ng bunot, lagyan mo ng uyo, maya-maya malingas na uli yun. Kaya nga, ang nakakapagpawala ng apoy ay abo. Kaya yung mga abo, alisin na sa ulo. Ano? Alisin mo na sa ulo yung mga abo. Na? Kung hindi, palitan mo lang apoy para lahat tayo'y nag-aapoy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen po.